pangit yung ugaling ganyan. Ang pangit mo na nga, ang pangit pa ng ugali mo. Ibig mo sabihin, gusto mo na pabaliktarin yung mga tauhan para maging kapanipaniwala. Siyempre, di ba? Magiging kapanipaniwala na yun dahil sasabihin niya, eto, mga dating tauhan na, hindi niya magawa dahil hindi niya mapapabaliktad yung si Monsayak tsaka si Monsayak at si Powa. O di, wala na po yung kaso nila kay BP Sara. Kaya nga yung NUP, hindi kayo masabi-sabihan eh. Asan na matindi yung ebidensya? Oh. Nakasalalay lang pala kay Powa tsaka kay Monsayak. Tauhan ni BP Sara yan eh. Ang tanong ko ngayon, ilan na sa mga nakausap ninyong tauhan ang bumaliktad? Baka yung mga testigo nyo, bumaliktad lang na kay BP Sara. Yan ba mga testigo nyo? Yari sila kay Powa tsaka kay Monsayak. Baka hindi na, baka yun yung testigo nilang iba. Ay, pag hindi po bumaliktad si Powa tsaka si Monsayak, hindi na po kami titestigo. Kasi alam nila talaga eh. Yari kayo ngayon. Testigo nila yung disgruntled na may sobre at yung patay biglang nabuhay. Hindi po kapanipaniwala yun pag sila lang, di ba? Kaya kinakailangan nila si Powa at si Monsayak. Kinuwang abogado ni BP Sara, yari kayo. Okay na yan, nakahinto ka, basta tuloy ang paliwanag mo, boss, ay nagurgur. Huminto video, yan. Boss Bad, si Lacson lang nagsabi ng 805 billion. Hindi naman nagsabi yun ex-Marines kung magkano delivery nila. Hindi ba sila nagsabi? Alam ko sila rin eh. Tatay Badong, may nagpakape kanina, di mo nabasa. Teka, eto po. Si Tyler's Channel, thank you very much. Sino pa ba nagpakape? Dito natin, kasi minsan nabubura na sa katagalan. Boss Bad, si Ridon Ilong pa lang ang ubos na ang kalat. Breaking news. Nasabi na 18 Marines kasama lawyer nagnotaryo si Attorney Topacio. Jolene Estrella, kuya. Ayan, maraming salamat, Jolene Estrella. Nalate ako, Sir Bads. Team replay na lang mamaya. Lori Garcia. Nagpa-interview si Comelec Garcia sa katangian ng girian ni Marcoleta at Lacson. May resolusyon na sana pero may biglang nagreklamo sa ombudsman tungkol sa SOSE. Ayun. Yung nagtatanong po bakit po si Marcoleta may reklamo sa kanya. No, normal po sa atin yun. Ganyan po talaga, pwede mong ireklamo. Ang hindi lang po pwedeng kasuhan, presidente ng Pilipinas. Lahat po pwedeng kasuhan. Nagpa-interview si Comelec Garcia. Ayan. Yung mga pera, hindi naman isang tao nang galing at isang araw lang binigay. Yun nga eh. Kaya nga nagtataka ako rito kay Lacson, pinakamatindi raw na nilabas, pinakamalaking withdrawal daw sa panahon na yun, 20 million. Kung maraming bangko yan, alam nyo ako nga, ang dami kong bangko eh. Hindi po dahil sa mayaman ako. Kasi nag-apply ako ng kotse, di ba? Mas madali daw sabi ng Toyota, yung umano ko sa Toyota kasi kinakailangan mo yung yung post-dated check, magbibigay ka. Kinakailangan daw China Bank daw, mas madali. Tapos may bangko pa ako. Ang inutangan pala namin kasi ang nagtutulong sa iyo yung ahente sa Toyota eh. Umutang ako, ang utang pala namin na bangko, PS Bank. Tapos ang nag-issue ako ng cheque ay China Bank. Tapos ang bangko na
Bangko ko naman talaga, BDO. O ako lang, 3 na bangko ko eh. O may bangko pa pala ako ng BPI. Kasi yung nag-invest naman ako. O 4 po ang bangko ko. Pero pare-parehong walang laman. 2 lang po may pera doon, yung BDO tsaka yung BPI. Eh, tanong, Senator Lacson, sa tingin mo ba yung mga kontraktor o kung sino man yung mga nagwi-withdraw ng pera, isa lang ang bangko nila? Pwedeng 20 million dito, 10 million doon sa kabila, 15 million sa kabila, 10 million sa kabila, o isang tao lang yun, isang araw, pwede siya mag-withdraw. Ikaw naman, Senator Lacson, no? Unlike natin dyan, dagdagan natin ang kukups natin. Napapakups na tuloy si Regine sa inyo eh. Paalala lang po natin, 1.5 po tayo, 586 lang po ang nagla-likes. 1,000 mahigit ang hindi nagla-likes. Hindi naman gagamit ng bangko yan para iwas ebidensya. Unti-unti lang naman yan. Pau, tanong ko lang, parang hindi ka nakikita si Escudero sa Senado. Una, hindi po ako si Pau. Si Chis Escudero po, mukhang ganun eh. Pag may inaakusahan po sila, pinatatahimik nila, di ba? Naalala nyo, maraming mga tumatahimik. Tapos kita nyo, si Diskaya lang po yung sa lahat ng mga kontraktor ang daldal. Siya lang po ang may kaso. Parang, sige, para sa tingin ko lang manahimik lang kayo para hindi kayo makasuhan na. Matuluyang makasuhan. Yun po ang sa tingin ko. Hindi naman gagamit ng bangko yan para, yun na nga, live ba investigation sa NBI sa mga 18 sundalo? Hindi po nagla-live ang NBI. Ang nagla-live lang po, House of Representatives tsaka yung Senado. Kaya nga po, yan po yung point natin. Kaya gusto natin na sa Senado magkaroon ng mga investigation tsaka House of Representatives kasi naka-live. Dagdagan natin ang likes mga kulto. Boss Baz, bakit yung Quadcom puro nakakulong ang mga ginawang witness? Yung mga Marines demanda pa lang ayaw nang imbitahin sa Senado. Correct. Yun nga malupit eh. Sila pa ngayon ang sangkatutak na demanda. Kapag nagnakaw ka ba, ilalagay mo sa bank account? Sus, nasa bolts yan at nasa maleta. At saka pwede naman yun yung isang tao. Pwede naman, kasi mabibisto ko kung ikaw isang tao magwi-withdraw ka na 100 million. Kaduda-duda po yun. Pwede naman pong may mga tauhan din yan. Si Pau Saludyatan, Boss Baz, ang babaw nung sinabi ni Pinky na 20 million lang yung pinakamalaking withdrawal during that time. Mas kailangan mo imbestigahan kasi nawawala yung pera. Alamin mo paano nila ninakaw. Yun na nga, Senator Lacson eh. Di ba? Trillion po ang naging budget sa time na yan. Flood control pa lang yan. Eh hindi lang naman po flood control ang nakawan eh. Yung turuan botante malaman kung sino kandidato ng uuto at ng bobola. Yung sobrang pangako magnanakaw lang din naman pala. Most candidates gumagastos kasi magnanakaw. Paano babawiin? Kaya di ako believe. Ganyan yung pananaw ko noon, Jose Gonzales eh. Gagastos sila tapos babawiin nila pag nakaupo sila. Hindi po pala ganyan. Iisipin ko, paano yung mga natalo? Hindi po pala ganyan. Nabuksan po yung isip ko niyan dahil merong kumanta
na tumakbong senador dati na yung natira niyang 50 million sa campaign fund, idiniposito niya lang. Ipinagbayad niya ng tax, kanya na. Sabi ko, ganun pala yun. Kaya pala maraming tumatakbo. Tatakbo ka. Akala ko said na said ka na pag tumakbo ka. Yun pala, dahil sa mga campaign contributions, ang daming pumapasok sa kanilang pera at yung pera na yun, yung iba sinusubinan nila. Kahit matalo pa sila, naisubinan nila yung campaign contribution sa kanila. Ipagbabayad lang nila ng buwis. Talo ka na, panalo ka pa sa campaign contributions. Bigla ko naisip yung isang presidential contender. Second siya eh. Malamang marami nagbigay ng campaign contribution. Noong natalo, nag-world tour eh. At may balak na naman ngayon na tumakbo. Kahit na malakas si BP Sara. World tour ba? Yung turuang botante, Minando, 'di ba kabangayan ni Kuya si Pau sa boxing? Tatawagan lang manager ng bangko, okay na. Kaya sa isang araw, maraming transaksyon magagawa. Sa kaaway ni Tatay Badong yun si Pau Pau. Na, Boss Buzz, naduwag si Lacson kay Marcoleta. Kaya kakasuhan na lang. Okay lang din kay Marcoleta. Hindi naman natatakot si Marcoleta sa mga kaso na ganyan. Lacson, dinoobra ko itong Baleleng playbook, naging fugitive ka rin, di ba? Keep healthy, Birada Aguila Boys. Kailangan ng dagdag boses. Yan. Thank you very much kay Gemma Husayan na nagbigay po sa atin ng 99 THB. Ano po ba yung THB? Thailand baht ba yan? Hindi. Hindi ko alam eh. Pati yung alangwentang ICI, asan ng report? Alam nyo po yung ICI, wala naman po talagang ano yun. Ginawa lang po yan para mukhang may ginagawa yung Pangulo. Si Lacson magaling lang sumagot sa harap ng media, feeling tama lahat ng sinasabi niya. Pero pag harapan na niya, di na maitago ang pikon niya. Boss, ano po yung SOSE? Statement of campaign contribution yata. Hindi ko, basta yun, yung campaign contribution yan eh. Tanong na natin, what is SOSE? Ang bagal na nitong ano ko. Madalas pang maghang. Mamaya masasagot natin yan. Pinky Lacson Procurap. Boss Badong, sabi ni Pinky, mas pogi daw siya kay Marcoleta. Sumagot na po si Marcoleta, mas pogi daw siya. Papogian na ang laban. Tatay Badong, formang Glock 9 ka. Kanya ba forma ni Glock 9? Boss Buzz, gigipitin na naman nila si Senator Marcoleta. Sigurado yan. Pal si George Garcia tungkol sa SOSE. Statement of Contribution and Expenses. Yan po ang ibig sabihin ng SOSE. Statement of Contribution and Expenses. Meron daw mga hindi nilagay si Marcoleta na mga nag-contribute sa kanya. Kayang-kaya na ni Marcoleta yan. Ganun talaga sila eh. Kakasuhan nila para mapatahimik. Hindi nila kayang patahimikin si Marcoleta. Pag nagkataon, si Marcoleta ang maghanap sa kanila.
ang hahanting sa kanila. Boss Badong, sabi ni Pinky, mas po yan. 1.5 watchers, beke naman. Si Isko. Ayaw ni Tuta na ipatawag sa Senado Magic 18 kasi hindi, yung nag-world tour si Lenny. Si Lenny yun. Kaya nga sabi ko, naisip ko, tiba-tiba si Lenny nito, nag-second, daming campaign contribution yan. Hindi ko naman sinabi na binulsa niya. Pero kung uulit ka pa, kung ako may kaaway, ako, at gusto kong idemanda tapos gagawin kong witness yung malapit sa kanya, alam kong loyal sila. Ang tanga naman ang logic ni Redon. Correct. Yun nga po yun. Baka kasi umaasa sila na pag bumaliktad to laban kay BP Sara, maniniwala na yung tao kasi malapit kay BP Sara eh. Hindi po yun ang naging sitwasyon. Takbo ka na, Boss Badong. Masakit na tuhod ko eh. Lakad na lang. Sorry, Sir Badong. Nagkamali ako. Laos na pala si Pau. Shoutout naman dito sa Palawan. Nanonood sa iyo ngayon. Mabuhay kayo dyan sa Palawan. Sana makabalik uli ako dyan. Alam niyo po ba na unang sakay ko ng airplano sa Palawan ako nagpunta? Pinuntahan ko lang yung kasi sikat na sikat nun yung yung underground river. Siyempre, wala ko ideya sa Palawan. Regina Marigon, sure po, message niyo po ako. Code, Kuya Badong. Naungkat ang semento issue ni Lola Pinky na imbierna tatay mo. Lugaw. Ryan, statement of contribution and expenditure. Courage, loyalty, integrity. Wala na yan kay Mr. Senator Lacson. Mas gusto niyan maalala ng tao. Tagatakip siya ng mga magnanakaw. Grabe, no? Ang tagal mo inalagaan yung sarili mo para yung legacy mo, no? Tapos, ang matatandaan sa'yo ng tao, yan si Lacson, Blue Ribbon Chairman yan na ayaw mag-imbestiga. Kasi may pinoprotektahan. Wala kang ibang iisipin eh. Di ba? Kahit hindi ka po, kasi sabi nga ni Marcoleta, kung sa tingin mo nagsisinungaling yung 18, mas maganda nga silang isalang kasi sa pamamagitan ng mga tanong mo, mapapalabas mo na totoong nagsisinungaling. Hindi po tumahimik si Mio Mio, talagang hindi na po siya congressman. Suspendido ulit eh. Hindi po siya tumahimik. Si Mio Mio, meron pa rin po siyang sinasabi hanggang ngayon sa kanyang mga post. Doon lang naman din po yun siya, di ba? Sa mga post lang din naman. Kaso nga, mas marami nang natabunan na siya ng mas maraming mga issues. Enough is enough daw, sabi ni Pinky. Ipitin nila talaga si Marcoleta. Tinikase sa lalamunan, sindikatong bangag. Dawit si Lawrence sa nabigyan ng maleta. Kuratong. Si Mayor Isko ang totoo, lahat ng sobra sa campaign contribution declare niya sa income tax niya, binayad niya ng tax, kaya ayun, nakabili siya ng property niya. Pwede nga pala yun, no? Legal po yun. Kailangan ng kumilos taong bayan, Boss Buds. Lagi ni Lacson nililihis ang usapan, lagi niyang dinadamay ang KIG issue. Kaya nga eh. Boss, kain suka na ba si Yorme? Hindi ko po alam kung ano yung sinasabi niyong kain suka. Ano po yung basis niyo kung bakit siya kain suka? Hindi ko po alam eh. Kasi hindi naman po siya naging
sa pagkakaalam ko po, hindi po siya naging, in fairness po kay Isko, hindi po siya naging PDP laban, hindi po siya naging tumakbo under kay Duterte kahit kailan. So, hindi ko po alam. Alliance po, sila ni BP Sara noong nakaraang eleksyon kasi mga kalaban din ni BP Sara yung kalaban niya sa last election. Meron po talagang ganun. Alliance kayo sa common enemy. Ganun po ang politika eh. So, iniimbitahan niya si BP Sara na magsalita doon. Siyempre, sa baluarte niya. Kasi kalaban din ni BP Sara yung mga nangangampanya po si BP Sara sa Duterte eh. Sa senatorial balls. Kalaban din ni BP Sara yung mga kalaban ni Yorme na mga congressman. Alam ko doon po sila nagkasundo ni BP Sara. Pareho nilang kalaban yung sila Abante, sila Chua, si Valeriano. Yung biyan doon, wala pong formal na mga alliances akong alam sa mga Duterte at kay Yorme Isko. Yun ang sa aking pagkakalam. Kasi nung magkalaban sila nung 20 tama. Kasi si BP Sara, kakampi ni Marcos noon eh. Kalaban niya naman si Marcos. Kung sa mga Duterte hindi rin naman niya, alam ko hindi naman din siya hindi naman siya ganong bumanat din kay Marcos nung panahon ng eleksyon. Hindi katulad ni Lenny na talagang sinabihan niya si Marcos na hindi pagkakatiwalaan kasi sinungaling. Tapos wala dyan tuwing kailangan mo siya. Wala akong nakatandaan na binanata ni Yorme si Marcos na kasintindi nung kay Lenny. Boss Buds, kung ako may kaaway at gusto kong idemanda tapos gagawin kong witness yung malapit sa kanya at alam kong loyal sila, ang tanga naman logic ni Redon. Pwede rin namang para lang siya pag-usapan, maingay siya sa lahat ng issue dahil hindi siya nakatanggap ng maleta. Alam niyo na ibig ko sabihin. Nakakapagod itong gobyerno natin. Nakakasuka, nakakaogag, nakakapagod. Moro-moro Boss Bad si Pinky Lacson na 2,000 from BC. Wala eh. Wala ka talagang asahan. Kaya lang, ang tatanda na nila. Dapat yan, kagalang-galang na ang tingin sa kanila ng lahat eh, di ba? Hindi. Hindi sila papunta na statesman eh. Papunta sila sa mga pagtatanggol sa mga magna.